Bigwas! 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 Ingay sa dami ng tinig, may isang pangakong sa puso ay tinig. Hindi matitinag, hindi mabubura, sandigan ng bayan, gabay sa tuwina. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan saan man dako ng mundo. Mula sa lansangan hanggang sa himpapawid, ang tunay na kwento aming ihahatid. Walang kinikilingan, walang itatago, dahil sa Bigwas News ang tama ang plano. Bigwas na tumatama sa maling balita, liwanag sa dilim, pag-asa ang dala. Sa bawat pag-ulan, dangalang kaakibat, para sa Pilipino, kami ay laging mula. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan saan mang dako ng mundo. Bigwas News Philippines, katotohanan, serbisyo, Pilipino. Arangkada! Bigwas! 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 Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at muli magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan at magandang umaga buong Pilipinas. Bigwas! Bigwas! Tayo muling magsasama-sama ngayong araw ng Miyerkules, Marso 18, taong 2026 para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong maging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. Bigwas! Bigwas! At para sa ulo ng ating mga balita. Arangkada! Bigwas! Para sa ating balitang international mga kabigwas, mga leader ng Europe tumanggi sa hiling ni Trump na magpadala ng pwersa sa Strait of Hormuz. Bigwas! Bigwas! Cuba nakaranas ng malawakang blackout matapos bumagsak ang National Electric Grid. Bigwas! Bigwas! At para naman sa ating balitang nasyonal, Malacanang tiniyak na kontrolado ang sitwasyon sa gitna ng oil price shocks. Bigwas! Bigwas! At sa isa pa nating balitang nasyonal, libreng financial literacy para sa mga OFW at kanilang pamilya, pasado na sa Senado. Bigwas! Bigwas!
Buong Pilipinas, isa sa ilalim sa heightened alert ng PNP at ang balitang yan ay ihahatid sa atin mamaya niya kasamang Don Robert Ramiro. Watch. Watch. At sa iba pa nating balitang nasyonal, Chavit Singson sasalang sa Senate probe hinggil sa maanumalyang flood control projects. Watch. Watch. At para sa detalye ng ating mga balita. Bigwas Balita International. Sa ating balitang international mga kabigwas, mga leader ng Europe tumanggi sa hiling ni Trump na magpadala ng pwersa sa Strait of Hormuz. Watch. Watch. Tinanggihan ng ilang leader sa European Union ang panawagan ni US President Donald Trump na tumulong sa pagpapadala ng pwersang militar upang tiyakin ang seguridad sa Strait of Hormuz. Sa ginanap na pagpupulong sa Brussels, ipinahayag ni Johan Wadephul, German Foreign Minister, na wala silang planong makisangkot sa operasyong militar na may kaugnayan sa umiigting na tensyon sa Iran. Ayon pa sa opisyal, kinakailangan muna ng malinaw na paliwanag hinggil sa sitwasyon at binigyang diin na hindi sila bahagi ng pinagmulan ng naturang sigalot. Ang posisyong ito ay sinuportahan din ng ilang kasaping bansa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na nagpapahayag ng pag-aatubili sa direktang paglahok sa naturang usapin. Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang Strait of Hormuz bilang pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis, kaya patuloy na minomonitor ng iba't ibang bansa ang sitwasyon sa rehiyon. Watch. Watch. Sa iba pa nating balitang international, Cuba nakaranas ng malawakang blackout matapos bumagsak ang national electric grid. Watch. Watch. Iniulat ng mga otoridad sa Cuba na bumagsak ang kanilang national electric grid nitong Lunes, araw sa bansa, na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente na nakaapekto sa halos 10 milyong residente sa buong isla. Ayon sa paunang ulat, kasalukuyang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente kung saan posibleng may kinalaman may kinalaman ito sa problema sa transmission system at hindi sa mismong power generation facilities. Ang blackout ay nangyari sa gitna ng lumalalang krisis sa enerhiya ng bansa na pinalala ng kakulangan sa supply ng langis dulot ng oil blockade na ipinatutupad ng United States. Dahil dito ay lubhang naapektuhan ng kakayahan ng Cuba na mapanatili ang operasyon ng kanilang mga planta ng kuryente. At dagdag pa rito, naputol ang pangunahing supply ng langis mula sa Venezuela matapos maaresto ang kanilang leader na si Nicolas Maduro na matagal nang pangunahing katuwang ng Cuba sa enerhiya. Dahil dito ay limitado na lamang ang natatanggap na fuel imports ng bansa kabilang ang supply mula sa Mexico at Jamaica. Ayon pa sa pamahalaan ng Cuba, hindi pa nila agad isinisisi sa pagkasira ng malalaking planta ang insidente. Bagkus ay tinitignan ang posibilidad ng aberya sa transmission system bilang ugat ng pagbagsak ng grid. Ito nang isa sa sunod-sunod na malalaking blackout na naranasan ng Cuba sa mga nakalipas na buwan, na nagpapakita ng patuloy na panghina ng kanilang energy infrastructure sa gitna ng kakulangan ng supply at pondo para sa modernisasyon. Sa atin ang balitang national mga kabigwas, Bigwas Balita National. Malacanang tiniyak na kontrolado ang sitwasyon sa gitna ng oil price shocks. Tiniyak ng Malacanang na nananatiling kontrolado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa bansa sa kabila ng nararanasang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East, partikular na sa pagtaas ng presyo ng langis.
Ito ang naging tugon ng palasyo matapos manawagan si House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na magdeklara ng State of National Emergency upang pansamantalang pamahalaan ng gobyerno ang oil industry at pakontrol ang presyo ng petrolyo. Sa isang press briefing ay nilinaw ni Attorney Claire Castro na hindi pa umaabot sa antas ng krisis ang sitwasyon ng bansa. Hinimok din niya ang publiko na umiwas sa pagpapalaganap ng pangamba o takot hinggil sa issue. Bilang tugon sa epekto ng mga pagtaas ng presyo ng langis, inilatag ni Pangulong Marcos ang ilang hakbang upang matulungan ang mga apektadong sektor. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel subsidies sa pamamagitan ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na ito na maibsan ang epekto ng oil price shocks sa kabuhayan ng mga Pilipino habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa pandaigdigang merkado ng langis. Bigwas! Bigwas! Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:09 ng umaga at tayo babalik mga kabigwas pagkatapos lamang ng ilang patalastas. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May minanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Bigwas! At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:11 ng umaga at tayo nagpapatuloy para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Bigwas! Bigwas! At para pa rin sa ating balitang national mga kabigwas, Bigwas Balita National. libreng financial literacy para sa mga OFW at kanilang pamilya pasado na sa Senado. Bigwas! Bigwas! Formal nang inaprubahan ng Senado ng Pilipinas sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukalang batas na naglalayong magbigay ng libreng financial literacy education
para sa mga overseas Filipino workers or OFWs at kanilang mga pamilya. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, at may akda ng Senate Bill number 1910 o Free Financial Literacy Education for Overseas Filipinos Workers and Their Families Act. Layunin ng panukala na tulungan ang mga OFW na mas maayos na mapamahalaan, mapalago at maprotektahan ang kanilang kinikita sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukala, kinakailangan dumalo ang mga OFW sa komprehensibong financial literacy seminars bilang bahagi ng mga umiiral na orientation program tulad ng pre-departure orientation seminars, post-arrival training seminars at pre-migration orientation seminars, pati na rin sa mga learning sessions para sa kanilang mga pamilya. Saklaw ng naturang pagsasanay ang mahahalagang aspeto tulad ng tamang pamamahala ng pera, pamumuhunan, consumer protection, at entrepreneurship. Tiniyak din na magiging libre ang mga programang ito upang mas maraming OFW ang makinabang. Inaasahan ng mga mambabatas na sa pamamagitan ng panukalang ito ay mas mapapalakas ang financial security ng mga OFW at ang kanilang pamilya, gayon din ang kanilang kakayahang magplano para sa pangmatagalang kinabukasan. Binwas! Binwas! At sa iba pa nating balita mga kabigwas, buong Pilipinas isa sa ilalim sa heightened alert ng PNP at ang balitang yan ay ihahatid sa atin ni kasamang Don Robert Ramiro. Isa sa ilalim sa heightened alert ng Philippine National Police ang buong bansa para magsagawa ng threat assessment, proactive security operations ng intelligence units ng PNP. Ayon kay Police Colonel Ana Crescit Macapinlac, hepe ng PNP Public Safety Division, simula Marso 29 hanggang Mayo 21 ng taong kasalukuyan, ang buong bansa ay nasa ilalim ng heightened alert na mayroong 54,959 police personnel na binubuo ng 4,738 augmentation force at 13,888 force multipliers. Ayon pa sa opisyal, bagaman wala pang namumonitor na banta sa seguridad, ay tututukan na ang mga major thoroughfares ngayong magsisimula na ang summer vacation. Kabilang sa babantayan ang mga transportation hubs o terminals gaya ng Paliparan, Pantalan, tourist spots at commercial areas. Maglalagay din ng motorized police assistance desk para tulungan ang mga motorista na makapaglakbay ng ligtas patungo sa kani-kanilang mga lalawigan. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro naguulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Binwas! Binwas! Maraming salamat kasamang Don Robert Ramiro para pa rin sa ating balitang nasyonal. Binwas! Binwas! Para sa iba pa nating balita mga kabigwas, Chavit Singsong sasalang sa Senate probe hinggil sa maanumalyang flood control projects. Binwas! Binwas! Nakatakdang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee si Ilocos Sur former Governor Luis Chavit Singson upang magbigay linaw sa issue ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore at Chair ng committee na si Senator Pampilo Lacson na tinanggap nila ang voluntaryong pagnanais ni Singson na tumistigo. Ayon sa senador ay personal na nagpadala ng liham ang dating gobernador at nagtungo pa sa kanyang tanggapan nitong Lunes upang ipahayag ang kanyang kahandaan na magsalita sa naturang usapin. Bagamat hindi pa sumasailalim sa formal na pagsusuri ang nilalaman ng magiging testimonya, sinabi ni Lacson na agad niyang pinahihintulutan ang pagharap ni Singson.
Matapos matiyak na may direktang kaugnayan ito sa sinasagawang investigasyon at nilinaw din ng mambabatas na kahit wala pang isinusumiting affidavit ang dating gobernador, sapat na ang kanyang pahayag upang makatulong sa pag-usisa ng komite sa kontrobersiya. Samantala, pansamantalang itinakda ng komite ang susunod na pagdinig sa Abril 14, bagamat posible pa itong maisulong sa mas maagang petsa, depende sa magiging takbo ng investigasyon. Bigwas! Bigwas! At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:18 ng umaga. At yan ang ating mga nakalap na balita ngayong umaga para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Antabayanin ninyo mga kabigwas ang mga programa ng Bigwas News Philippines na maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga balita at mga komentaryo mga kabigwas. Kung saan ay mamayang alas 11 no, mga tek, yung programa ni kasamang Baby Puertes na serbisyo publiko at argumento. Susundan yan ng yan, para sa ating entertainment. Ang programa na Ikaw at ang Musika, kasama makakasama ninyo si DJ Rixie D at syempre ang Love Notes yan, kung makakasama ninyo si Ma'am Yumi Cascara at syempre si DJ Rixie D pa rin. Ganoon din pala ang ang Arangkada Bigwas Balita sa hapon, kung saan ay kadalasan mga balitang lokal ang inyong maririnig dun mga kabigwas dahil ihatid niya sa atin ni kasamang Joseph Oliveros. At sa oras nga pala ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, ang programa ni kasamang Chill Blast. Kung saan ito ay Sandigan, kung hindi ako nagkakamali, Sandigan. At tabayanan ninyo mga kabigwas ang mga programa ng Bigwas News Philippines at sinisikap namin na mas palakasin ang aming serbisyo para sa inyo. Maraming salamat mga kabigwas at sa ngalan pa rin ng aming General Station Manager Ma'am Yumi Cascara, sa ating Program Director Sir Jeffrey Balahonda at sa ating News Director kay Ma'am Rose Dingding, sa ating mga technical side kay Tech Leo at Tech Neuron. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga, Ronnie Abile. Maraming salamat mga kabigwas at magandang umaga buong Pilipinas.